natin sa Santiago chapter 1, verse 2 and 4. Mga kapatid, pag-alak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Maaari na po tayong tumayo. Umupo. Ang sabi po dito na kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin, ay magalak pa rin tayo. Makita sa atin ang kaligayahan or joy. Isa po ito sa fruit of the Holy Spirit. Kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyong buhay, dapat itong mga bunga na ito ay mananalaytay sa atin. Ito yung resulta ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Joy includes trial. Alam niyo po, mga kapatid, make it personal po. Sabihin nga po natin sa ating sarili na, Lord, alam ko gusto niyo po akong maging masaya or maligaya. Gusto talaga ni Lord na maging maligaya tayo sa atin kasi kahit anong pong makakapagpaligaya sa atin or kasi yung kaligayahan sa atin, kung ano lang yung magpasaya sa laman, yun lang ang kaligayahan natin. Pero sa Diyos, sa perspective ng Diyos, dapat pati yung trials, mga pagsubok sa buhay, yung mga pinagdadaanan nating paghihirap, parte yan ng ating kaligayahan. Ang sabi nga, consider it pure joy. Ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kasi po, yung joy po natin hindi nakadepende sa sitwasyon. Yung kaligayahan natin nakadepende sa Diyos. Alam po natin ang maraming dumaranas ng pagsubok ngayon, mga mahal sa buhay. Dumaranas din ng pagsubok. Kaya tandaan po natin ang mga talatang ito. Yung kagalakan po natin, hindi po nakabase sa sitwasyon. Ito po ay nakabase sa Diyos. Na kahit anong mangyari, yung kagalakan mo hindi mawawala. Kasi yung mga pinagdadaanan natin dito sa mundo na ito, hindi yun ang masihan. Hindi yun kayang baguhin ng ating kaligayahan. Sapagkat ang kaligayahan natin nakaangkla sa Diyos lamang. At yung mga pagsubok pala, mga problema, mga pag-uusig, lahat pala ngayon ang purpose niyan ay para subukan ang ating pananampalataya. Trial test our faith. Bakit kayo sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya? Para tumatag tayo. Kaya pala sinusubok ang ating pananampalataya ng Diyos para mas lalo nating makilala sino ba talaga ang Diyos sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay. Kaya pag tayo po may mga pagsubok sa buhay, ay ituring po natin itong malaking kagalakan. Ibilang po natin itong kaligayahan sa buhay natin. Tandaan po natin na ang ating Diyos ay napakabuti. Basta tayo ay mananampalataya lang ng lubos sa Kanya. Kailanman, ang Diyos natin ay hindi tayo bibiguin. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit at lupa, sa tao at may likha. Buong puso po ako na lumalapit sa iyo ang itinataas ang pangalan Jesus sa buhay ko at sa buong mundo. Amang banal na walang sino man na makakahigit at makakapantay sa kadakilaan at kabutihan. Panginoon, muli ay lumalapit po sa iyo sa oras na ito upang humingi po ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking nagagawa. Maging Panginoon, humingi rin po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan nagagawa ng mga tao sa mundong ito. Ang pakikipag-away, pakikipag-chismisan, pagmumura, maging ang pagsamba sa Diyos-Diyosa at pagpatay sa kapwa nila tao. Patawad po aming Panginoon.
sa kasamaan ng mundong ito na patuloy sa pagkakasala. Panginoon, lubos po ako humihingi ng kapatawaran sa iyo. Alam ko, Ama, na hindi ka na po natutuwa sa mga ginagawa ng iyong mga nilikha. Pero Amang Banal ko, ako rin po na kahit ganito kami, hariyan ka pa rin po sa amin, na iyong mga lingkod. Kayo, Panginoon, patawad po. Sana mapatawad niyo po kami sa kasalanan paulit-ulit naming nagagawa at nasasabi. Panginoon, lumalapit rin po ngayon sa iyo sapagkat batid mong lubos, Ama, kung gaano kasama po ang panahon sa bansa namin ngayon. Ang malakas na hangin, dumaragsang tubig at malakas na ulan. Amang makapangyarihan sa lahat, alam ko po na lahat ng bagay ay kaya mong ikontrol. Kaya Panginoon, kailangan ka po namin. Panginoon ko, sa oras na ito, hindi lamang po ngayon, kundi bawat araw ng buhay po namin. Panginoon, utusan mo po ang hangin, ito po ay maging malumanay na sa paghampas at patigilin mo rin po ang pag-ulan at malakas na malakas. At lalong-lalo na po ang pagbaha na maaaring makasira sa mga negosyo at paningin ng iyong mga lingkod, maging sa aming mga tahanan. Panginoon ko, alam ko po na ikaw ang Diyos na mahabagin at napakabuti. Alam ko po, Ama, sa oras na ito ay kami ay iyong sasaklolohan at kami iyong tutulungan. Utusan mo po ang bagyong ito na tumigil na dahil, Panginoon, sa isang saway mo lang po dito. Alam kong makikinig po ito sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa pagtulong at pagtinig mo sa amin sa oras na ito. Salamat po sa pagtigil ng malakas na ulan at malumanay na hampas ng hangin at sa tahimik na kapaligiran. Napakabuti mo at makapangyarihan mo po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtugon at walang hanggang pakikinig. Wala pa akong ibang sasambihin, pasasalamatan at wala po akong ibang lalapitan. Ang aking mga kahilingan at tulong. Tanging sa iyo lamang, aming Panginoon. Maraming salamat po. Idinadalangin ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Nanyayaan ko pong tumayo para sa ating worship. Inanyayaan ko po si Ate Arlene at Ate Lisa. Sa mic test. Ate Lisa, where are you? Basa niyo naman. Ganda ng boses ko, wala ko. Saya ang Asyado sa banga. Timing na timing. Ato na dyan. Dyan. Hindi ko makikita yun. Hello, Sancho.
awitin na isa pang masaya. At tayo po ay iindak sa sayaw para sa Panginoon. Dahil ang araw na to ay ang special para sa Kanya. Nagka-problema na naman. Yun, alam ko na wala. One desire. My soul's
God. Purihin po ang Panginoon. Salamat, worship team. Ito nag-worship. Talagang lagi tayo, ano tayong Boy Scout. Laging handa. Alam mo, sa umpisa ganyan talaga. Ay, Kuya Rudy. Thank God. Na? So, sa umpisa kasi talaga, wala pa kasi yung magtuturo sa worship team. No? Nakita ko na yun. Napakahalaga po ng worship team. Okay, dahil sa umpisa pa lang, pinupuri na natin ang Diyos. No? Ngayon po ay, bago po tayo magpasimula, ay gusto ko pong patayuin at i-welcome si Kuya Rudy na galing ng Amerika. Los Angeles ba? Saan? Pwede pong tumayo. Kuya Rudy. Palakpakan po ng welcome. Awitan po natin ang welcome. Hindi na ito noise. Dumating na naman ako. Nag-aamin na naman ako. Siyam na taon ko na ito. Thank you. So, maraming salamat. Ang yung pag-iingat ng Diyos sa ating kapatid na Kuya Rudy. Ang pag-iingat niya, alam niyo, pag biyahe-biyahe, diba? Delikado, aeroplano, maraming na-aksidente. Okay, so, bago po ako magpasimula, ay gusto kong ibalita sa inyo. Tingnan po ninyo yung bulletin board yan sa kaliwa. Hindi na po tayo koloro. Registered na po tayo sa SEC. Yan po. So, gumastos din po tayo dyan ng 16,000. So, okay na, at least. Talagang forever na to. Alam ko to, dahil ang nagtayo nito, ang nagtatag nito, hindi ako. Ang nagtatag nito si Jesus. At nakakapagtaka na, tingnan nyo, nakakapagtaka. Si Jesus ang daan, imagine, wala pa po sa SEC na nakarehistro. Tayo lang. Kasi dito, si Jesus ang laging itinataas natin. Amen. Laging siya ang itataas natin, wala nang iba. No? Kaya ngayon, ang ating topic, mapapakinggan po natin si Jesus. Nakita niyo ba ang title natin? Wow. Kailan yan? Ba? Sa Merkulis o no Webes? Biyernes. This coming Friday. Alam nyo, natatandaan ko noong ang edad ko 17, 18, 19. Ako, ang saya pa noon. Walang sinabi ang araw ng mga patay ngayon na kontrolado. Wala tayong magagawa. Yan ay pinagtibay, yan ang batas. Pero noong panahon po namin, no, fiesta talaga. Hindi araw ng mga patay ang tawag namin noon. Fiesta ng mga patay. Tama ba? Fiesta hanggang ngayon. Okay. Bakit fiesta? Ang saya. Nag-aawitan kami. No? Wala pa nga karaoke noon. Gitara lang. Pagkatapos, malaya. Open sa alak. Wanto sawa. Ngayon, puro bawal. Bawal ang karaoke. Bawal ang alak. Bawal ang posporo kahit lighter. Pinaiiwan yan yung lighter. Nagtataka nga. Kaya nga. Paano magsimba ng kantina? Bawal. Sa mga, lalo na sa
Yung sa Blumentritt, di ba mayroon doon na pinakamalaki? Laluma ba yun? Ang daming bawal doon. No? Bawal ang itak. Hindi ka na pwede maglinis. Ang paglilinis, bibigyan ka ng araw. Siguro last week pa, pinahold na. Nung last week hanggang ngayon, hindi na pwedeng maglinis. Di ba? So, ang daming batas. Anyway, wala tayong magagawa dahil ang batas ay mula din sa Diyos. Kasi nilalagyan lang ng kaayusan. Kasi nga naman, ginagawa ng piyesta, yung mga lasing, di ba, maya-maya, nagbababag. Totoo yan. Sa amin noon, sa Bicol, nagkakababagan niya, may mga siga-siga. Kaya, hindi talaga natin makontrol. Pero ngayon, kontrolado na ng batas. Dahil abusado noong panahon. Okay. So, bago tayo magpasimula, hindi, okay lang. Ayoko nang may hangin. Mas masarap yung pinapawisan na giging ganado ka. No? O, nawala tuloy yung aking sasabihin. Hindi na. Marami po akong naririnig na komentarista sa radyo, sa TV. Sabi nila. Pero para sa akin dapat talagang alalahanin natin ang mga patay. Hindi ko muna sasabihin yung mga komentarista. Dapat talaga kasi mahal natin sa buhay yan. Lalo na ako. Lahat kami na magkakapatid, siyam. 2 magulang, 11. Yung siyam, patay na po. 2 na lang kaming natitira. Na magkakaroon nga sila ng celebration sa Naga, no, ng Golden Wedding Anniversary. 2 lang po kaming umabot sa Golden. Kaya thank God. No? Kasi ano ang sekreto? Bakit kami inabot? Ako naglilingkod sa Diyos. Sa pagkapastor, 28 years na po. Sa pagka-Kristiyano, 34 years na akong Kristiyano. Iyan po ang sekreto. Maglingkod ka. Nasabi ko nga nung sa Bible study natin, yung huli, alam nyo, sabi ko sa mga bina-Bible study ko, magpapasalamat ako sa inyo. Dahil hanggang ngayon, malakas ako dahil sa inyo. Sa mga sa inyong lahat. Kung magpapa-Bible study kayo, kahit hindi kayo magpa-Bible study, dito lang, lumalakas kasi, tingnan nyo, ang paglilingkod ko sa Diyos, pag nag-Bible study ako, pag nag-sermon ako rito, hindi pwedeng hindi ako mag-aral. Aaralin ko talaga yan. Kasi imposible nung walang aral-aral, natatayo ka rito at magpa-Bible study. Okay, so, kaya sabi ko, lumalakas ako. Nakikita nyo naman, di ba? Kaya, alam mo, isa si Kuya Rudy, ang nakikita ko. Gagayahin ko si Kuya Rudy. Umaga pa lang, lakad mo yan ang lakad. Imagine sa edad na 85 na po ba? Tama? Imagine 85. Talo pa ako sa nakaraan. Ako ngayon nakakalakad na lang ng 15 minutes. Dati 30 to 45 minutes. Kailangan talaga ang walking. Kaya tingnan nyo, gwapong-gwapo pa, macho-macho. Di ba? Baka minsan dyan, pag nagsakay siya sa aeroplano, may nakatabing babae, baka tanungin siya, may asawa na po ba kayo? Ay, nangyari sa akin yan. Alam niya yan. Lahat sinasabi ko, may asawa na po ba? Ay, sabi ko marami. Okay, ba't ba tayo napunta dyan? Balik natin sa komentarista. At ibalik ko muna doon sa Siam. Ngayon, Siam, itong kapatid ko, nasa Canada po. Kararating lang ngayon, October. Dumalaw na kaagad. Wala pang November 1, dinalaw niya na yung Siam, yung kapatid ko, 7, mga magulang ko. Eh, sa November 1, sigurado wala ako, wala din siya. Diba? Kawawa nga naman dahil wala. Dapat nandun kami, 2 na lang kami. Eh, wala ng panahon. Pangalawa, talagang dapat alalahanin natin. Kaya nga, di ba, mayroong mga picture tayo, inaalaala natin, minsan,
Makita mo, naiiyak ka pa, naluluha ka pa. At ang maganda, alam nyo, yung video, pinadala sa akin ng kapatid ko, kompleto pa kami. Nagkantahan kami. Ang saya-saya. So nakikita ko yung mga patay na nakakalungkot talaga. Okay. Ang sabi naman itong mga komentarista, hindi ako sang-ayon komentarista, mga spiritual ko lang. Parang, bakit ganun? Nung nabubuhay pa, hindi man lang bigyan ng bulaklak o candy o chocolate. Buhay pa. Hindi man lang ipanalangin habang nabubuhay pa. Dahil, ang dapat ipanalangin, tayong mga buhay. Iyon, wala na tayong magagawa. Kaya kahit anong ganda, lalo na yung Chinese, di ba? Ang ganda ng simenteryo nila. Pinakamurang bulaklak, 5,000. Hindi bali, marami silang pera. Sa atin naman, okay na ang 1,000. Okay na ang pinakamura yata ngayon, magkano? 500? Ha? Oh, pinakamura na yun. 500. Sa mga poor. Sa walang kakayanan. O, kaya lang, pinag-aaralan kong kumesta rin. Oo nga naman. Habang buhay pang isang tao, bigyan mo na ng bulaklak. Ipakita mo yung pagmamahal mo. Hindi yung wala nang pakiramdam. Wala na eh. Namatay na. Kaya yan po ang ating pag-aaralan. Nasaan ba ang mga patay ngayon? Meron akong itatanong bago tayo magpasimula. Ang tanong ko, yumuko tayo, itaas lang ang kamay, ang maniniwala. Naniniwala ba kayo na pagdating sa kabilang buhay, sa langit, ay magkakakilala pa rin tayo? Pakitaas po ang kamay kung ang paniwala nyo ay kilala pa natin ang isa't isa sa langit, maging ang asawa natin at mga anak. Pakitaas po ang kamay. Yung naniniwala. Okay, may nagtaas po, ibig sabihin, tuloy ang sermon. Nung linggo kasi ang dami nagtaas eh. Yan ang ating pag-uusapan. Ha? Anong paliwanag? Paliwanag niya. Pero, ang hearsay, ang sabi-sabi, ano ang sabi sa Colossus chapter 2, verse 8 and 9, huwag tayong magpalinlang, huwag tayong maniwala sa sabi-sabi hanggat hindi nasasali kay Kristo. Kinakailangan ang sasabihin natin ay biblical. Kaya ito, pag-uusapan natin, mababasa nyo dyan kung ano ba talaga. Okay, ang ating pong teksto, mababasa po sa Ecclesiastes, mga ngaral po yan sa Tagalog. Ecclesiastes, mga ngaral, chapter 12, verse 7. Ang sabi po dyan, nababasa nyo naman, pero pwede nyo naman pakinggan ang mga sasabihin ko. Iba nga lang pagka-Tagalog. Kasi ang mga Tagalog po dyan, yan po ay King James Bible. Malalim ang Tagalog. Ang sabi po dyan, kapag namatay tayo, automatic ang ating katawan ay babalik sa lupa. From dust to dust. Babalik. At ang espiritu na inihinga sa atin ng Panginoon, di ba, nung nilalang ang tao, yung putik, hinulma niyang tao, at hiningahan ng Diyos, yun ang espiritu. At pag namatay daw po, ang espiritu babalik sa Kanya. At yung kaluluwa, doon kung saan tayo nakahimlay, kasi yun ang huhukuman. Di ba, ang sabi nga sa Hebrew chapter 9 verse 27. Ayan. Ang sabi, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Huhukuman ka. Actually, kung tutuloy-tuloyan natin ang Bible, ang huhukuman, yung unbelievers.
Di ba? Sinasabi sa, hindi ko naman dyan sinulat, lagi ko naman sinasabi sa inyo. Sabi sa John chapter 3 verse 18, ang sabi po doon, kung nananampalataya ka kay Kristo ay hindi ka na hahatulan. Subalit, mayroong subalit, ang hindi nananampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Ibig sabihin, condemn na. Pag sinabing condemn na, sa impyerno ang tungo. Pero, habang may buhay ka, kaya nga, ang sabi ko kanina, habang buhay tayo, ipanalangin na. Kasi, pag unbelievers ka, na nakakilala ka, yung sumpa na sa impyerno ang tungo mo, sa langit na. Kasi magiging believers ka. Kaya di ba, maminsahe ko na dito yan, dalawang klase lang ng tao. Isang believer sa langit ang tungo, at isang unbeliever sa impyerno ang tungo. Nabasa ko na yan sa inyo. Hindi ko na uulit-ulitin. Okay, so, lahat daw tayo ay itinakda. At bakit nasabi ko hindi na tayo hukuman? Ang sabi po sa Bible, tayong mga tupa na nakakilala kay Kristo ay ihiwalay sa mga kambing. At ang kambing ang siyang huhukuman. Marami pa tayong mababasa, hindi ko pa madaliin. Ang mga kambing, yung hindi nananampalataya, yung mga unbelievers, ang siyang huhukuman. Tayo, nakaseparate na. Tayong mga mananampalataya ni Kristo. Isi-separate na tayo. Mababasa po natin yan. Iisa-isahin ko. Hindi ko po mabadali kasi napakahalaga na malaman po natin kung ano ba talaga tayo, saan tayo ngayon, kung patay na. Ang sinasabi po sa Matthew 22:32, no? Ito maganda. Nababasa nyo naman siguro. Si Kristo para sa buhay. Ayan. Para sa mga buhay. Hindi siya para sa mga patay. Tama ba? Ano ba ang Tagalog dyan? Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Si Kristo ang may sabi, ang Diyos ay sa buhay. Kaya nga, God is light. O kaya nga, diba, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. So, si Jesus ibinigay sa atin sa mga buhay. Tayo ang mga buhay. Alam niyo po ba, maraming naglalakad sa kalsada ngayon, nasa sabungan, mga patay. Naniniwala ba kayo? Naglalakad, mga patay. Totoo. Kaya nga, ang sinabi dyan sa Bible, hindi ko na rin pinalista. Ang sabi, tinawag ni Jesus yung dalawa para sumama sa kanya. Ang sabi nung isa, sasama po ako. Ang sabi naman nung isa, ay, ililibing ko muna yung aking patay. May patay sa amin. Ililibing ko muna. Ano ang sabi ni Jesus? Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa patay. Nakuha niyo? Paano mangyayari yun? Hayaan nyo na yung mga patay ang maglibing sa patay. Paano naman yung pastor? Patay na nga, ililibing. Ang tinutukoy ni Jesus, yung mga buhay na patay. Kasi tingnan nyo, sa umpisa, sa pasimula, si Adan, sabi niya, kasi iba, oy, kayong dalawa, lahat pwede nyung kainin ng mga puno na, mga bungang kahoy ng mga puno niyan, lahat, maliban sa dalawa. Huwag yung hindi ka na mamamatay at huwag yung mamamatay ka. Ang pinili yung bunga, yung mamamatay ka. Kaya sabi ng mga ibang theologians, mga classmate ko, bakit naman si Adan at si Eva napili pa yung mamamatay? Pero kung ang pinili niya yung punong nakain niya ay hindi ka mamamatay, parami lang sila ng barin. Parami, walang mamamatay. Nakuha po ba natin?
Okay, ba't ko sinabi dyan? Ilang kumain naman si Adan at Eva. Hindi naman namatay, di ba? Nagkanak pa nga silang dalawa, si Cain at Abel. Hindi namatay. Anong ibig sabihin doon? Ang namatay po sa kanila, ang kanilang espiritu at kaluluwa. Kaya para silang zombie, may buhay pero walang espiritu at kaluluwa. Gusto nyo, italon ko na doon sa kwan? Ito na lang. Itong Jude, chapter 7, verse 9. Isa to sa kasagutan, yung tanong ko kanina. Pagdating ba sa langit, magkakakilala pa ba tayo? Kilala ko pa ba ang asawa ko? Kasi tingnan nyo, kung kilala ako ng asawa ko, pagdating doon, abay, ikaw talaga, babaero ka. Baka dito hanggang dito, babaero ka pa rin. Kung may utang ako doon, may utang ko ako kay Ate Lily. Pagdating doon, nasisingil pa ako. Ang daming ginto. Uukuitin ko yung mga, di ba, mga ruby, kung ano-ano daw sa, di ba, diamante, lahat. Uukitin ko yun para makabayad ako. Di ba? Frankly speaking, kung halimbawa may atraso ako doon, pagdating sa langit, binulti ako doon. May atraso ka sa akin, pinaglaruan mo ang kapatid ko. Di ba? Di hanggang doon, magulo tayo. Ito, ano ang sinasabi sa Jude? Pag namatay daw po tayo, yung iba ang pagkasalita dyan. Pag namatay tayo, mawawala na ang ating diwa. Wala na. At pag nailibing na, pati bahay, ang sabi dyan, pati pag-uwi sa bahay nyo, no? Hindi ka na makakauwi. Hindi mo na alam. Burado, erase. Diba sino ang nanood ng pelikulang Eraser? Si, yung malaki ang katawan? Schwarzenegger. Eraser. Binuburang, di ba na yung pinanood natin? Binura lahat ng utak niya, kaya yung asawa niya hindi nakilala. Diba? So, wala na daw po. Kaya, yung mga nagsasabing may multo, wag na wag po tayo maniniwala. Ni ang bahay mo, ayan ang sinabi, ni ang bahay mo, hindi mo na alam puntahan. Sa Mabuting Balita, mababasa nyo yan doon sa Mabuting Balita. Dito malalim eh. Ano ang sabi rito? Hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Hindi na natin malalaman pag namatay na tayo. Wala na yung diwa natin. Pero babalik yung diwa pag binuhay tayo. Mamaya darating tayo kung paano tayo buhayin. Kaya wala na. Kaya huwag na po tayong maniwala na naman doon sa mga sabi-sabi, ay, dinalaw ako ngayon ng mahal ko sa buhay. Nagparamdam. Paano magpaparamdam? Wala na nga, hindi niya na alam ang uuwian niya. Ayan o, ang liwa-liwanag. Job 7, 9 and 10. Hindi niya na alam. Wala na. Erase, binura. No? Kaya, huwag na po tayong maniwala sa multo-multo. Dahil, wala na nga eh. Alam niyo ba ang multong totoo? Sasabihin ko sa inyo, totoo mayroon. Evil, diablo. Tatakutin ka. Ang diablo, gawa niya. Bago kunyari yan, ha? Ako yung asawa mo, ako yung nanay mo, ako yung tatay mo. Kaya, totoo talaga. Lalo na yung kumakahul ang aso, umaalulong. Ay, dinalaw ako. Di ba? Yung alulong ng aso. Mga pamahiin lamang kuya. Huwag natin kakalimutan ng Colossus chapter 2 verse 8 and 9. Huwag kayong paliligaw, huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi hanggat hindi nasasalig kay Kristo. Ang ibig sabihin, pag hindi biblical, huwag niyong paniwalaan. Pag biblical, Kristiyano tayo. Ay, paniwalaan natin. No? Kaya, wala na pong babalik. Ni hindi na alam ang dakong pupuntahan.
Okay. Ito na, ang sinasabi ko. Mahaba na naman to, baka hindi ko matapos. Thessalonica chapter 4, verse 13. Ang sabi, malalim ang Tagalog dyan, Tagalog ko na lang ang pakinggan nyo. Ang sabi, tayo raw mga nagmamahal sa mga namatay na, huwag tayong magdalamhati. Ayan, huwag na tayong mag-alala, huwag na tayong magdalamhati. Dahil hindi naman sila patay. Ano ang nababasa nyo? Oh, hindi kayo nakakabasa? Natutulog. Diba? Ang sabi, hindi yan sila patay. Natutulog lang. Natutulog. Okay. So, hindi yan sila patay. Natutulog lang. At ito pa. Kaya huwag daw tayo magdalamhati. At iyan po ay may araw na bubuhayin po yan natutulog. Gigisingin po yan. Ang sabi dyan, gigisingin. At pati tayo sa isang kisap mata, magkakaroon tayo ng glorified body. Pero una yung mga namatay na. Ito tuloy-tuloy ko. Sa 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, salita, Panginoon, na tayo mga nabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang babaeng mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, ang Kristo, ang bubuhayin yung nananampalataya kay Kristo. Tayo, halimbawa, binayawan na tayo ng buhay, masasama tayo. Pero yung hindi nananampalataya, kaya nga diba sabi ko sa inyo, ang believer sa impyerno, ang believer sa langit, ang unbeliever sa impyerno. Yan lamang po. Kaya, ang bubuhayin ng Diyos, yung believers tayo. O kaya ang sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, si Kristo galing sa taas, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At nang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Yung namatay na nananampalataya kay Kristo ay unang mabuhay na mag-uli. Next. Kung magkagayon, 17, tayong mga nabubuhay na nangatira ay aagawin kasama nila sa alapaap. Sa mga alapaap, nandun tayo upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Diba? Ito. Ito na yung magpapatunay lalo sa Matthew chapter 22. Verse, 25? Tama? Pakibasa nyo ba kung nababasa nyo? Sabay-sabay kayo. Now there were with us 7 brethren, the first. Pwede Tagalog ang basahin lang. Nagkaroon na sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay, at sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa at kanyang kapatid na lalaki. Sunod. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. Sunod. At sa kabirunian ng lahat ay namatay ang babae. Then, Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa, sapagkat siya'y naging asawa nila lahat. paano ngayon yan? Sino ang magiging asawa? Sa taas ang isa. Hindi pa sumasagot si Jesus. Ang kasunod yan, sasagot si Jesus. Paano yan? Sino sa 7? Pagdating sa langit, yung 7 kasama ko. Dito nang isa-isa yun eh. Kasi may kaugalian nun, kapag namatay na walang anak, yung kasunod na lalaki ang mapapangasawa. Namatay din. Sunod, patay lahat. Walang anak, naubos. Tinanong si Jesus. Hindi pa sumasagot. Kayo muna ang sumagot. Sino ang asawa ng babae? Sa 7. Yung una o yung pangalawa? Talagang naniniwala pa rin talaga sila. Ate Lisa,
Okay, pag iwalay natin mamaya, hindi ka na maniniwala. Dahil pag sinabi ni si Jesus, yun ang papakinggan natin. Dahil ang Diyos, si Jesus, hindi yan nagkakamali. Lahat ng sinasabi, basahin natin ang kasunod. Nandiyan na? Ngunit sumagot si Jesus. Yan. Hindi sinabi sa kanila, "Kamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasagaran ni kapangyarihan ng Diyos." Ano ang sagot ng Diyos sa Tagalog? Maling-mali kayo. Sapagkat sa pagkabuhay naman muli, wala nang makakakilala sa mga asawa. Kaya ang asawa ko, hindi ko na kilala doon. Pwede na naman ako mag-asawa ng iba. Binibiro ko lang kayo. Wala na nga tayo sa pag-aasawahan. Di ba yung kasunod? Wala na. Wala na. Para lang tayong mga anghel na nag-aawitan. Ewan ko kung naisulat ko. Yan. Hindi gaya ng mga Henry ay hindi nag-aasawa. Hindi mga Pag-aasawahin pa. nag-aasawain pa. Gaya ng Hindi mga gaya ng anghel mga sa langit. Anghel na tayo doon. Di ba? Wala nang mag-aasawa. Kaya paano pag yung biniro ko kanina, pagdating doon, mag-aasawa pa uli ako. Dahil hindi ko na to asawa. Di ba? Wala na. Sino may sabi? Ako ba? Jesus. Si Jesus. So, hindi nyo ba paniwalaan si Jesus? Mas papaniwalaan pa ba natin yung sarili natin? Pag pinaniwalaan natin ang sarili natin, hindi ka Kristiyano. Okay, di ba? Napakaliwanag. Na pagdating sa langit, katulad na lang tayo ng mga anghel na walang gagawin, mag-awitan. Kaya dito pa lang, iniinsayo ko na si Ate Arlene at si Ate Lisa dito na umaawit sa Panginoon niya. Si pagdating doon, mag-aawitan tayo. Makarinig mo yan, ha? Mag-aasawa tayo. Hindi, kakanta tayo. Okay. Ano ang kasunod? Ito ang magpapatunay na sa isa't isang mata, ang ating katawan ay mapapalitan ng glorified body. Yung mga namatay na natutulog, hindi naman daw patay, ay unang gigisingin at bibigyan ng glorified body. At tayong mga buhay pa, kasi halimbawa ngayon nangyari, tayong mga buhay pa, ay sa isang kisap mata, mapapalitan din tayo ng glorified body. No? Ano? Ito maganda sa Tagalog to lahat. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay na nangabubuhay na mag-uli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Papalitan tayo ng glorified body kasi hindi ka na masisira. At itong may kamatayan ay magbibihis ng wala ng kamatayan. Hindi na tayo mamamatay forever. Forever. Mapapalitan. Kaya ang ganda nitong mayroong araw ng mga patay. No? Hindi ko to itinuturo kahit sa Bible study. Hindi ko. Naituro ko na ba sa Bible study? Hindi. Pero maganda rin. Kaya tayo, after this, magba-Bible study tayo para lalo kong palalawakin na madagdagan ang kaalaman natin. Dahil ang aking pinakaplano ay ang kaalaman ko, maibahagi ko sa inyong lahat. Yung kaalaman ko. Kaya balang araw, kayong lahat pastor at pastoral na. Diba? Naibahagi ko na eh. Ito, Mateo 27:51-33. Ito matagal ko na itong sinasabi sa inyo. Nang mamatay si Kristo, nabiak ang kortina, nahatid. No? Nahatid. Bakit? Dati kasi, papaliwanag ko sa inyo, noon ang mga pastor, sacerdote ang tawag, high priest. Itong church na to, makikita nyo,
mayroon ditong kortina. Ha? Alam niyo ba? At yung kapal ng kortina, ganito. Makapal. Bakit? Bukod tanging ako lang o saserdote lang ang maaaring pumasok dito. Ako lang. At yung mga handog nyo para sa inyong kapatawaran, ang sabi, pinatawad ka temporary. Taon-taon maghahandog kayo. Kaya ako ang kukuha ng handog ninyo at ihahandog ko rito, susunogin. Ngayon, kung ako ang pastor na marumi, kahit literal na marumi, hindi naligo, mabaho, pag pumasok ako rito, mamamatay ako. Plus, pag may nagawa akong kasalanan, hindi ako nakaghingi ng tawad sa Diyos, pag pumasok ako rito, mamamatay ako. Kaya ang saserdote noon, mahaba ang damit, ang laylayan may mga bells. Habang naglalakad ka, tumutunog ang bells. Kling, 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 kling. Pag tumutunog pa yan, yung nasa labas, buhay pa. Pag wala nang marinig na tunog, kaya ang mga saserdote noon, may ipon, tali, hanggang labas. Pag wala nang marinig, yung mga tao, patay na ang saserdote. Dahil pumasok ng marumi, makasalanan, marumi. Hihilahin ngayon kasi kung kayong lahat, alimbawa, patay na ako rito, kayong lahat pupunta rito, papasok para kunin ako, patay din kayong lahat. Mamamatay, kaya may tali. Hihilahin. Yan po noong panahon sa lumang tipan. Ang handog po noon, taon-taon maghahandog ka para sa kapatawaran mo. Temporary salvation. Hindi panghabang buhay. Pero nang si Kristo ang mamatay, ang sabi, nabiak ang kurtina. Namatay siya, hinandog si Jesus once and for all. Nakuha niyo ba? Noong panahon, naghandog ka ng kambing, tupa, ibinigay mo sa akin, ikaw lang ang maliligtas. Pero temporary lang yun. Taon-taon, mababasa po yan sa Hebreo chapter 7. Basahin niyo po lahat ng Hebreo. Mababasa po yun. Taon-taon, maghahandog ka. Pero nang si Kristo, hinandog niya ang buhay niya, namatay siya sa krus, nang mamatay siya, ang sabi na binakyan. Na ang ibig sabihin, kayong lahat, tayong lahat na naniniwala, nananampalataya kay Kristo, ay hindi na marumi. Malinis na tayo. So sa madaling salita, lahat kayo pwede nang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Ito po ang dakong kabanal-banalan. Kaya nga, tingnan nyo, presider si Ate Ana. Abay, nung panahon, pag pumasok dito si Ate Ana, patayan. Dahil lahat tayo makasal, ang ganda ng prayer mo. Patawarin mo kami, Lord. Hindi ba yung prayer mo? Dahil bagamat hanggang ngayon ay nagkakamali, nagkakansala. Kaya pagpasok mo dito, dahil may katabi yan, patay ka. So, ngayon, bakit hindi ka namatay nang tumayo ka rito? Nilinis ka na. Malinis ka na. Ang lahat ng kasalanan mo, inako ni Kristo, binayaran sa krus ng Kalbaryo. Kaya lahat ng nilinis na, pwede na umakyat dito. Dahil, lalo na ako, maraming pastor po, iba-iba ang estilo, iba-iba ang design, iba-iba ang patakaran. Ang patakaran ko po rito, wala na tayo sa ilalim ng batas. Tayo ngayon ay nasa ilalim saan? Pag-ibig, pagmamahal, iyan ang napakahalaga. Kaya di ba sabi ko dito sa inyo, mahal ko kayong lahat, wala akong ibang hihingiin sa inyo, igalang nyo lang ako. Yun lang. Huwag nyo na akong mahalin. Igalang lang. Respeto. Dahil naranasan ko na rito, binastos ako twice. Sa meeting pa. General meeting. Nasaan yung pagmamahal? Sayang yung pagmamahal ko sa kanila, iginaganti nila pagbabastos sa akin. O, nasaan sila ngayon? Tanong nga yan eh.
Kuya Rudy, unang tagpo namin nung isang araw. Kararating lang niya. Sabi ko, wala na po akong magagawa. Tiniwalag ko. Tiniwalag kasi lumilikha ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Mababasa po yan sa Tito chapter 3 verse 10. Ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi ay itiwalag mo, sabi ng Diyos. Sa Roma chapter 2 verse 8 and 9, ang sabi doon sa Roma, diya't at matinding galit at puot ang ibinibigay ng Diyos sa mga taong lumilikha ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Kaya I have a right, may karapatan ako dahil ako ang tinawag ng Panginoon para pamahalaan ang church na ito. Hindi ko ito hahayaan na wasakin ng gawa ng kaaway. Ang tiyabo naman ng kaaway ko eh. Yung tao hindi. Nagamit lang sila ng diablo. Dahil ang evil spirit, sumasanib din po yan. Marami pa kung magsanib yan. O, di ba? Yung tao nasa sementeryo na pinapasukan ng demonyo, napakalakas na, napuputol niya yung mga kadena. Ano ang sabi? 2,000 evil ang pumasok sa kanyang katawan. Na Bible study ko na yan, di ba? 2,000, sabi ng mga evil spirit, Lord, Panginoon, payagan niyo naman kami pumasok sa baboy. Kaya yung may-ari ng baboy galit na galit kay Jesus. Kasi yung 2,000 tumalon, nagpakamatay. Tumalon sa bangin. Kaya galit na galit yung may-ari. Okay, bakit ako napunta dyan? Ipinakikita ko lang na ako, na pinagkatiwalaan ni Lord para pangalagaan ko kayo dahil kayo ang aking tupa. Mamahalin ko kayo. Ni isa sa inyo ang sabi sa John chapter 10 verse 20, 29. Ang lahat ng, sabi ni Jesus, ang lahat ng ibinibigay sa Kanya ay hindi ko hahayaang mawala kahit isa. Dito, ganun din ang gagawin ko. Kaya lang, sa tupa. Sa tupa lang. Pag kambing, hayaan ko. Maingay yan eh. Pag ang kambing, sige, go. Kung gusto mo. Pero hindi ko sila tinuwalan dito. Hindi ko sila, inalis ko lang sila sa katungkulan. Kaya lang, ayaw na nila, wala na akong magagawa. Kasi may mga tao, pag walang katungkulan, ayaw na mag-serve. Gusto niya, may katungkulan. Okay, ba't tayo napunta dyan? Patay lang tayo. O sa buhay. At tanda natin, si Jesus, hindi para sa mga patay. Para sa mga buhay. Okay. Epeso, yan. 2:1 to 5, pagkatapos 8:9. Ang ganda rito. Ano ang sabi? Pakibasa. At kayo'y binukay niya, ang kayo'y mga patay, sa isa'y mga pagsalamsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pamulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating naman na ating ginagawa ng mga militan ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagamitan, gaya naman ng mga iba. Diba sinabi ko na yan kanina na maraming sumbi. Buhay ang katawan, patay ang espiritu. Ayan ang liwaliwanag. Tayo noong mga makasalanan pa sa umpisa, sa pinaka-umpisa, nung tayo ay nasa laman pa, nasa sanlibutan pa, katulad ko, huwag na akong lalayo. Ako, babaero, lasinggero, butangero, lahat nasa akin. Palautangero na hindi nagbabayad-bayad. Ako yun. Totoo yan. Hindi ako nahihiyang sabihin. Patay. So, kailan lang yan nabuhay? Kailan ako nabuhay? Noong manampalataya ako kay Jesus. Noong manampalataya ako sa Kanya, saka lang ako nabuhay. Kaya, maliwanag na kapag makasalanan ka, hindi ka believers ni Kristo, hindi ka nananampalataya sa Kanya, patay ka. Pero, buhay ang katawan mo, palakad-lakad. Di ba kawawa? Tulad ko, kung hindi ako nakakilala,
Kawawa ko. Kung hindi ako nakakilala, ay oras na. Hindi ko na naman natapos. Okay, so, paano mabuhay? Tatawa na ako. Paano mabuhay? Ano ba yan? Kasunod ba yan sa episo? 1:3:3 saka 3:5-6. Ano ang sabi dyan? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ikaw anak muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ikaw anak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang pinanganak ng Ama ay niya. At ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu na. So, sa English, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Isilang na muli. So, dapat talaga tayo manampalataya kay Kristo para tayo ay isilang na muli. Born again in spirit. O kaya dati mga patay tayo, pag nanalig tayo, nanampalataya, tayo ngayon ay buhay na forever. Kaya ang itinuturo ko sa inyong salvation with assurance, sigurado, hindi wala-wala. Dalawang klase po ang Kristiyano. Yung unang Kristiyano, mga Armenians, sa pangunguna ni Armenians, pag nagkasala ka, impyerno ka na ulit. Hingi ka na naman ng tawad, langit ka. Pag nagkasala ka, impyerno. Dito, once lang, kasi si Jesus, once and for all. Nandun na po lahat. So, pag naniwala ka na, nanampalataya ka na, sigurado na. Ngayon, Pastor, nagkakasala pa rin ako hanggang ngayon, nagkakasala ako. Parurusahan ka lang naman ng Diyos, hindi na sa impyerno. Dito pa lang sa lupa, diba, anong lagi kong sinasabi, ang pinakamasakit na parusa yung wala ka ng joy. Yung wala ka ng kagalakan. Kasi guilty ka. Ang dami mong ginawang kasalanan. Kaya, di ba sabi ko, may nagtanong sa akin, paano yan, di mag-aabuso na ako? Sige, bubugbugin ka, bugbog sarado ka, kasi ang Diyos ay namamalo. Hebrew chapter 12, 5-7. Ang sabi niya, huwag ka namang magtampo, magpinapalot kita. Dahil ang ibig sabihin niya, mahal kita. Dahil pag hindi na kita pinalo, mag-isip-isip ka, baka hindi kita anak. Yun lamang po. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa mga ito. Kulang ang oras talaga kasi pasimula kami ng 9:40 na po. Salamat pa rin po dahil natapos ko, bagamat kulang pa sa explanation, pero nawa po Lord ay maunawaan nila. At kung hindi man po nila maunawaan, ay panoorin po nila ulit sa YouTube dahil nasa YouTube na po. Tulad po ng nakaraang linggo, tuwan-tuwa po ako. Tuwan-tuwa ako na ang views 91. Samantalang last month pa yung September 8 na aming second year anniversary ay 71 lang po ang nanood. Ngayon, 6 na araw pa lang ay 91. So, ang ibig sabihin, nagustuhan nila yung mensahe na ang salvation noong panahon sa lumang tipan, individual. Pero simula ng manampalataya si Abraham, hindi na po individual. Pakyaw-pakyaw na. Buong pamilya. Yung explanation ko nga, halimbawa, ako mananampalataya, ang asawa ko si Leah ay hindi. Sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 13-14, huwag ko daw hihiwalayan ang asawa ko dahil siya ay katulad ko na rin na banal. Kaya kahit tagasanlibutan ng asawa ko, ay pinapapaging banal din ng Diyos. Kaya maaaring yun po ang nagustuhan dahil hindi ka na talaga maghirap. Hindi katulad ng individual, napakahirap. Ito po ay dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At amen. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe po sa amin na nagbibigay sa amin ng dagdag kaalaman at kagalakan sa aming buhay.
Inaanyayahan ko po si Ate Lisa sa love offering at si Ate Beth po sa love special room. Abuyoy na, abuyoy. Ang basket. Akala ko makapagod. Babasket. Hindi ako kasya. Ako nga, ay wala kang manita. Pakakantay ko. Sa basket ako. Sino ba kumakanta? Si Ben. Hindi dapat kumakanta na. Oo nga. Gusto ko si Lizelle.
Katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo. Iaalay. Pag-pray tayo, Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Oh, Jesus.
sister sa napakagandang awit. Inaanyayahan ko po si Sister Arlene para sa pasasalamat sa ating mga handog. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na to at nakaraang mga araw at linggo. Kami po ay ligtas sa lahat ng mga naganap na sakuna ng kalikasan. Hindi niyo po kami pinabayaan kaya wala po kaming dahilan na kami po ay hindi makasamba sa araw ng linggo. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami lahat sa mga biyaya, pag-iingat at pagmamahal niyo po sa amin. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3 verse 9 to 10. Sabi po sa 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam mong ani. Sabi naman sa 10, sa gayon, kamalig mo ay laging apaw, ang sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuluan. Ito po ang pagkakataon natin upang maparangalan natin ang Diyos at mapasalamatan siya sa lahat ng kabutihan at pagpapala na binigay niya sa atin. Dahil anumang bagay na mayroong ka, anumang kalakasan na mayroong ka, hindi ito dahil sa iyong sariling kakayahan, kundi sa Panginoon. Kaya ibigay po natin ang karapat-dapat sa Diyos. Amen? Amen. Good morning po. Good morning. Ano nga yung ating topic? Patay. Araw ng mga patay. No? So, okay na ating parangalan na dadalawin. Pero huwag na natin ipanalangin. Dahil wala useless na yung panalangin natin sa patay. Ang panalangin para sa patay. So, tandaan natin yan. At walang multo. Yung mga namatay na hindi na babalik. Ayon sa ating pag-aaral, hindi na alam kung saan ang kahit bahay niya. No? So, nawa sa araw na ito, sa linggong ito ay naging maliwanag ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Hindi yun aralin na galing kay pastor, kundi aralin yun na galing sa Bible. No? So, dapat maging biblical lamang tayo sa ating pagiging mananampalataya. Patuloy nating basahin. Sino dito ang nagpapasa ng Bible? No? So, kung hindi pa kayo nagbabasa, mag-aral na kayo. Magsimula na kayo magbasa. Unahin muna ninyo yung gospel. Ano ba yung gospel? Ano nga yun? Ano yun? Matthew, Mark, Luke, John. Masunod. Matthew, Mark, Luke, John. Yan ang unahin natin dahil pinapaliwanag doon ang pagka-Diyos ni Heso Kristo. Ang kanyang kapanganakan, siguro na siya ipanganak hanggang sa kanyang pagka-Diyos. Para naman sa ating pagbabalita, malapit na ang gawain ng mga kabataan. No? So, meron tayong bali 3 representative galing sa atin na papunta doon sa Cavite, Laguna. No? So, tandaan natin mga kapatid, yung may mga anak na gustong sumali o makatanggap ng mga benefits, kailangan mag-church goer ka. No? Ikaw ay isang church goer dito. Laging umaattend sa lahat ng mga gawain ng church. Kasi sa New Life, merong criteria. Hindi lamang yung basta na lang, ay gusto ko, paano pag dumating doon, hindi mo man lang malaman, hindi mo man lang ma-recite yung John 3:16. No? Mapupulaan pa tayo ng ibang church. Dahil kailangan, kahit papaano, kapag ikaw ay representative ng isang church, meron kang alam. Kahit yung mga
memory verses lang na itinuturo sa Sunday School. Para sa mga gawain ng iglesia, patuloy pa rin po yung ating panalanginan. Sino dito ang nakiisa sa panalangin ng Miyerkules? Amen, no? So, tuwing Miyerkules, 7 o'clock, ang panalangin natin ay sama-sama kahit sa kanya-kanyang tahanan na lang, no? So, mahalaga, katulad nung pangyayari ng bagyo na static lang siya doon sa Bicol. So, ang devastated ngayon, Bicol, no? Makikita mo doon ang patong-patong na kotse na inanod. So, kung walang prayer, napakahirap. Pati ang Batangas na hindi naman yan siya typhoon prone o flood prone area. Noon na-assign yan si Pastor doon eh. Isang taong pastor sa Talangan. Sa Concepcion, Batangas, 2 taon. 2 years siya sa Batangas, hindi binabaha. Hindi rin binabagyo. No? Pero tingnan ninyo ang kalikasan ngayon. Kakaiba na. No? Sino ang may kasalanan? Gawa ng tao. So, maraming nagsabi, pagsubok ng Diyos. Hindi pagsubok ng Diyos yun. Parusa na yun ng Diyos sa atin dahil sa ginagawa nating kalapastanganan. Ano ba ang role ng tao? Sabi sa Genesis, tayo ay tagapamahala. Ibig sabihin, alagaan natin yung ibinigay ng Diyos sa atin. Pero ano ang nangyari? Kinakalbo ang bundok, sinisira, kinakwari. Yung bundok, inaano nila, yung kinuha yung mga lupa, kwari. No? So, yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot, pero ano ang magagawa natin? No? The damage has been done. Kailangan na lamang sa bagay, hindi pa naman uli ang lahat, i-preserve. Kung may mga, may pagkakataon, magtanim doon sa mga areas na bakante. Para yung puno, yun ang sisipsip ng mga tubig. Anyway, lahat naman tayo dito sa Cavite ay na-devastate. Hindi naman masyado devastate na. Naging biktima rin tayo. Si Kuya Rudy nga kararating lang bagyo ang sumalubong sa kanya. No? Baha. At ang hirap pa ng baha, wala ka namang mapapamalingkihan. Kahit may pera ka, wala ka mabibili. No? Pagpunta ng anak ko doon sa Seymour, agawan, nagpanic buying ang mga tao. No? So wala ka rin mabili. So, yan ay lesson din sa atin. No? Na maging maingat tayo. Meron pa nga iba na nabasa daw ang gamit. Umuulan-ulan pa lang, iangat nyo na yung inyong mga mahalagang gamit. No? Huwag nyo nang antayin ang baha dahil hindi naman naka-schedule ang baha. No? So yan lamang po at ang Bible study, patuloy din po sa tahanan ng Wala. Pwera ngayon dahil Hindi. Yung araw ng mga kataan. ay oo nga pala. Naghahanda-handa. Sino dito ang may Pero mga... sa Merkulis, kila... Sa Miyerkules, kung gusto nyo sumama, exclusive ba yun? Sa tahanan ni Kuya Rudy, merong doon, Bible study. Hindi na. Ayan, kasalita. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Isang pinagpalang umaga na sa ngayon hindi na ako napangaling katawan sa buhok na ito na pinili niyang maging banal para sa atin. As a Wednesday, I supposed to invite you sa bahay, pero meron kaming kumbaga, siguro next Wednesday, that is November, ano ba yun? Friday, sa bahay na lang, I'm inviting you all, kaya kinukumbida ko po kayong lahat, yung marami, lalong mabuti. Yan po ang doon, ang motto ko po, the more marami, the more merrier.
masaya. Ano po? Kaya itong Wednesday po Pero darating, itong hindi Wednesday, tayo matutuloy natin kailangan kami. November Tumagat po sa akin sa San Pablo na mag-message ako doon. And then, siguro, Pastor, you can give me another day kung kailan magbibigay ako ng mensahe para sa kanila. Kasi sa Wednesday ko, punta ako ng San Pablo mag-message ako. Padala ko ng simbahan in New York. Kaya sa isang Wednesday po, kayong lahat, pinakumbida ko. Lahat po tayo magsasama-sama, magpupuri sa Panginoon, at pag-aaralan po natin ang kanyang banal na salita. Amen po. Second Sunday of November, pwede kang speaker. Second Sunday of November. Yun po. Sa'yo yun, yung libre. Ngayon, be ready po mga magulang dahil ang aking topic ngayon ay uulitin ko po sa Wednesday dito. Ang topic po natin ay pag-aralan nyo na pong mabuti ngayon. Sa ngayon pa pag-aralan nyo na. Yung nasa Luke 15, yung alipong ang anak. Dahil mostly po, nararanasan natin sa ngayon na ang mga kabataan ay masyadong rebelde na. Hindi na po maganda. Ang kinalulungkot ko nga lang po nang dumating ako, wala yung mga kabataan na hindi-expect ang nandito. Kaya kung maisasama niyo po ang mga anak niyo sa second Sunday, na pag-uusapan po natin tungkol doon sa ano po ang tungkulin natin mga magulang at tungkulin din ng mga anak. Pwede po natin silang Ano po ang magandang mensahe para sa mga batang gano'n na naliligaw at yung mga magulang na naliligaw din. Hindi lang po mga bata naliligaw, tayo rin, mga magulang naliligaw din tayo. Ako, hindi sasabi ko, hindi ako perfectong Kristiyano. Pero pinipilit ko po na ang mga anak ko maging isang uwaran. Salamat sa Diyos. At siguro po Sunday magsasama-sama tayo. Amen? Amen. Salamat po. Anong oras sa isang Miyerkules? So, November 6. So November 6, Hanggang 6 lang sa bahay. anong oras po kuya? 3 o'clock. 3 o'clock, no? Hindi ko basta sabi mo sa pagkain ko pa. Hindi naman po Walang pagkain ang ha? dadayuhin. Ang dadayuhin natin yung Salita salita. ng Diyos. So tandaan niyo mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Kuya Rodi sa kanyang tahanan sa November 6, Wednesday, mga alas 3 ng hapon. Punta po tayo para kapakinabangan po ang maririnig nating salita ng Diyos sa araw na yon. Ewan ko makakapunta si na Ate Arlene. Ipo ko na nga ako. Okay. Maano na lang kami ni ate. Okay. So, lahat ng pwede, punta tayong lahat. Pwede rin nating anyayahan ang mga kabataan para marinig din nila. Dahil sa ngayon, sila ay parang baliwala na sa kanila ang araw ng linggo. Marami na silang idinadahilan na nagbabasketball sila, napagod, o kung ano-ano pang dahilan. No? So, tandaan natin mga kapatid, yung ating sama-samang pananalangin ay malaking na itutulong yon sa bawat buhay. Pati yung mga concern ninyo, isama nyo rin po. Huwag nyo kalilimutang ipanalangin yung ating bansa, mga leader. Kasi marami ngayong komentaryo na naririnig ko, nasaan na daw yung 9 billion na flood control project. No? So, ngayon na lang nila nakikita dahil sa matinding baha na nangyari sa Bicol. So, tandaan natin mga kapatid, be vigilant din tayo sa mga pangyayari sa ating buhay. Dahil yan ay mga marahil, isa sa mga palatandaan na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya dapat, anong dapat natin gawin? Tulad ng Girl Scout, Boy Scout, be prepared. No?
Sa ating pong pagwawakas, inaanyayahan ko po si Pastor para sa kanyang panalangin at basbas. Tayo po ito ngayon, inaanyayahan ko po ito ngayong kapulungan. Tayo nangalangin. Lord, maraming salamat po. At muli ay tinipon po kami sa dakong ito at pagsama-sama po kami magpuri, magpasalamat at sampahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At maraming salamat din po sa loob ng 1 linggong pagpapala na pinadaloy po ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy pa po lumalapit sa inyo. Nawa po ninyo, pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na mayroong mga negosyo at yung wala pang hanap buhay. Nawa po ay abutin po ninyo ang mga kapatiran ito. At dinadalangin ko rin po yung mga nasalanta ng baha. Nawa, Lord, ay tulungan po ninyo, lalo-lalo na po sa financial na kanilang pangangailangan. At patuloy po ako lumalapit sa inyo. Nawa po, Lord, ay basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin ngayon. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday.